Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. A brincadeira que virou medo. Gabing-gabi na nang sumakay si Letisa sa huling biyahe ng tren. Kasama niya sina Bruno, Camila at Jonas, mga kilala sa kanilang paaralan bilang masayahin, pero may mga hilig sa mga mapangahas at kakaibang biruan. Para kay Leticia, ito ang una niyang pagkakataon na mapasama sa kanilang grupo. Tahimik siyang tipo, yung hindi napapansin sa class. Kaya nang imbitahan siya ni Camila na sumama sa isang simpleng laro, hindi na siya nagdalawang isip. Promise, nakakatawa to, sabi ni Jonas habang hinihigop ang kanyang energy drink. Isa lang itong dare. Gagawin mo yon, tapos instant pasok ka na sa barkada. Nagkatinginan sila ni Bruno, sabay tawa. Umupo si Letisa sa tabi ni Camila habang tumatakbo ang tren sa ilalim ng lupa. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang katahimikan sa paligid. Bawat istasyong dinaraanan ay tila mas madilim, mas walang laman. Nakapagtataka, bakit parang wala ng ibang pasahero? Paglapit nila sa susunod na istasyon, tumayo si Camila at hinila si Letisa patayo. Dito ka bababa, bulong niya, kasabayang ngiting may halong kaba. Simple lang ang dare, kailangan mong maghintay ng 5 minuto sa platform, tapos sasakay ka ulit sa susunod na tren. Walang talakaran ha? Ha? Bakit AKO lang? Tanong ni Letisa, ng lalaki ang mata. Ganyan talaga ang laro, sabad ni Bruno. Ginawa na namin yan daddy. Para lang masubok ang tapang mo. Walang mawawala. Hindi na siya nakasagot pa. Bumukas ang pinto ng tren, at bago pa man siya makatanggi, marahang itinulak siya ni na Camila palabas. Nakatayo siya sa gilid ng platform, habang unti-unting nagsasara ang pinto. Napangiti sina Jonas at Bruno. Huwag kang matakot, Letty. Biruan lang to. Sabri tawa. Pagkasara ng pinto, kumaway sila sa kanya habang papalayo ang tren, at sa isang iglap, nawala sila sa dilim ng tunnel. Tahimik. Walang ingay maliban sa mahinang paguga ng mga tubo sa ilalim ng lupa. Tumayo si Letisa sa gitna ng istasyon na tila hindi ginagamit. Walang tagapamahala. Walang ibang tao. Walang anunsyong susunod na tren. Sinubukan niyang kunin ang kanyang cellphone, no service. Pinakiramdaman niya ang paligid. Hangin lang ang naririnig niya, sumasayaw sa mga basag na ilaw sa kisam. May kakaibang amoy ang lugar, alimom na may halong kalawang at amag. Pakiramdam niya ay sinusundan siyang sariling anino. Okay lang to, Leticia, mahina niyang bulong sa sarili. 5 minuto lang, 5 minuto lang. Pero habang lumilipas ang bawat segundo, tila lalong humahaba ang oras. Wala pa ring dumarating na tren. Tumitingin siya sa kaliwat kanan, pero ang mga ilaw sa dulo ng tunnel ay hindi bumabago. Walang senyales na may paparating. Biglang may tunog. Clang! Isang bakal na bagay ang tila bumagsak sa kabilang platform. Napalingon siya. Wala siyang nakita, pero malinaw ang ingay. Sumunod ay mahinang kaluskos, na parang mula sa ilalim ng platform. Maroon bang nandayan? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Pero sa loob niya, ramdam niya na hindi na siya nag-isa. Muli niyang tiningnan ang orasan sa telepono, 5 minuto na ang lumipas. Pero bakit wala pa ring tren? Bakit parang hindi ito normal na istasyon? Magsisimula na sana siyang umiyak nang marinig niya ang tunog ng hagigik, mahina, parang boses ng batang babae. Mabilis siyang napalingon. Wala pa rin. Hindi ito totoo, prank lang to, palit-ulit niyang bulong. Ngunit ang malamig na ihip ng hangin sa batok niya, at ang biglang pagpatay ng ilan pang ilaw sa kisem, ay nagsimulang magkwento ng ibang katotohanan. Hindi ito biruan lang. At ang takot na bumabalot sa kanyang dibdib ay hindi gawa-gawa. Letisa ay naiwan, hindi sa isang simpleng istasyon, kundi sa isang lugar kung saan may nakatagong lihim. At unti-unti, naintindihan niyang baka hindi na siya basta makakaalis. Ecos na istasyon vazia. Nakatayo pa rin si Letisa sa gitna ng lumalamig na platform, habang ang madidilim na ilaw sa kisem ay unti-unting kumukurap, parang hinihigop ng isang hindi nakikitang anino. Hindi na niya may kakaila sa sarili. Ito'y higit pa sa simpleng biruan. Ang katahimikan ng lugar ay hindi katahimikan ng gabi. Ito'y katahimikan ng isang lugar na matagal nang iniwan, na tila may sariling hininga at lihim na binubulong.
Pinilit niyang lumakad, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang mga hakbang niya sa sahig ay gumagawa ng kaluskos na tila masyadong malakas sa lugar na iyon. Sa bawat tunog ng kanyang sapatos, tila may sagot mula sa paligid, isang mahinang tunog ng paggalaw, pagunggol ng bakal, o pagbuga ng hangin mula sa hindi kilalang pinagmumulan. Kung biruan lang ito, bakit walang tren? Bakit parang hindi ito bahaging sistema ng MRT? Bulong niya, halos hindi naririnig ang sarili. Pumasok siya sa isang makipot na pasilyo na may sirang signage. Sa opisina ng estasyon, ang nakasulat, bagamat ang ilang letra ay natanggal na at parang kinamot. Sa loob, madilim. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang sinisinagan ng flashlight mula sa kanyang cellphone ang paligid. Dito niya nakita ang isang mesa na natabunan ng alikabok, papel na nagkalat, at isang lumang radyo na may sirang antena. Katabi nito ay isang upuang nahulog na tila may kumaladkad dito. Sa ilalim ng mesa, may isang kahon. Binuksan niya ito at tumambad ang gagamit na tila pagmamay-ari ng isang bata, isang stuffed bear na marumi at butas-butas, isang larawan na malabo na, at isang maliit na kwaderno. Binuklat niya ang unang pahina. May sulat kami. Ako si Julia. Nakulong ako dito. Hindi ito biro. Walang nakikinig kapag sumisigaw ka. Lahat sila nagsabing laro lang. Huwag kang maniwala. Napasing hap si Leticia. Napaatras siya at saglit na nawalan ng balance. Nahulog ang cellphone at namatay ang flashlight. Cataliman. Nagsimula siyang humigbi, hindi na kayang pigilan ang lumalakas na takot. Hinanap niya ang cellphone sa sahig, at sa paghahanap niya, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na galing sa likuran niya, at kasunod nito, ang mahinang ngunit malinaw na bulong. Hindi ka na makakaalis. Napalundag siya at napatakbo pabalik sa platform, nanginginig, pawisan kahit malamig. Tumigil siya sa gitna, pilit na humihinga na malalim. Pinakiramdaman niyang muli ang paligid, wala siyang makitang gumagalaw, pero ang pakiramdam ng presensyang hindi niya may paliwanag ay nananatili. Pinilit niyang tawagan ang kanyang ama, wala pa ring signal. Wala ring wifi. Tila na sa isang bulsa ng mundong hindi inaabot ng modernong teknolohiya. Habang nakaupo siya sa bangkong malamig at kalawangin, napansin niya ang graffiti sa likod nito. Sa ilalim ng ilang bastos na sulat, may isa na halos mabura na. Lahat ng iniwang mag-isa rito, hindi na nakita pang muli. Sumikip ang dibdib ni Leticia. Nangamba siya hindi lang sa sarili, kundi sa katotohanang baka may mas malalim pang dahilan kung bakit siya dinala roon. Lumingon siya sa tunnel, wala pa ring tren. Ilang oras na ba ang lumipas? Napalingon siya sa isang tunog, parang yapak ng mga paang walang sapatos. Huminto. Tumingin sa dilim. Walang tao. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, tila may dumaan, aninong hugis bata. Nanginginig siya. Sino ka? Tanong niya, halos pabulong. Walang sagot. Dahan-dahan siyang bumalik sa opisina ng estasyon. Kinuha niya ang kwaderno ni Julia at inilagay sa kanyang bag. Hindi niya alam kung paano, pero pakiramdam niya'y konektado ang lahat. Baka ang mga kaibigan niya ay hindi lang basta-bastang nagtangkang mangbiro, baka may alam sila. Baka may kasabwat pa sila. Naisip niyang kung may paraan siyang nakapasok dito, baka may paraan ding makalabas. Pero isa lang ang malinaw, hindi na siya ligtas at wala siyang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili. Rastros de uma outra história. Nagmamadaling lumabas si Leticia mula sa opisina ng estasyon. Bitbit ang lumang kwaderno ni Julia, nang gayon ay parang tangin niyang gabay sa kagubatang ito ng dilim at katahimikan. Muli siyang bumalik sa platform, iniisip kung may ibang paraan ng paglabas. Ngunit ang buong istasyon ay tila isang siradong kulungan, walang exit sign, walang eskalator, walang anunsyo ng paparating na tren. Isang patay na estasyon sa isang buhay na lungsod. Umupo siya sa malamig na bangko, pinilit basahin ang mas maraming bahagi ng kwaderno. Mabagal ang kanyang mga mata, hindi dahil sa hirap ng pagbasa, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang nakasulat. Ako si Julia. Nagsimula ito bilang laro. Iniwang mag-isa sa istasyon na ito tulad mo. Pero pagkatapos ng ilang oras, may nagsimulang magpakita. Isang lalaki na nakaputi, walang mukha. Siya raw ang tagabantay ng mga iniwang kaluluwa. Hindi ko alam kung totoo siya o guni-guni ko lang, pero tuwing gabi, lumalapit siya. At tuwing may bagong darating, nawawala akong kaunti pa. Nanlalamig si Leticia habang binabasa ang bawat pahina. Tila bawat salita ay humihigop sa kanya palalim,
Parang inimbita siyang tanggapin ang isang malupit na katotohanan, na ang estasyon ay hindi basta lumang lugar, kundi isang kulungan ng mga kwentong naiwan. Isang lugar kung saan natatrap ang mga biktima ng isang nakatagong laro. Biglang kumurap ang ilaw sa kisem. Pagtingala niya, may bahagyang liwanag na nanggaling sa tunel. Tumayo siya agad, akalay may paparating na tren. Ngunit sa halip na sinag ng ilaw ng tren, isa lamang itong mabagal at pilit na pagkinang ng lumang bombilya sa dingding. Ngunit may mas mahalaga siyang napansin. Isang pinto sa dulo ng platform, isang hindi niya nakita kanina, ay bahagyang nakabukas. Lumapit siya, mabagal at maingat, habang pinakikiramdaman kung may gumagalaw sa paligid. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang kabog ng kanyang puso, kasabay ng malamig na pawis sa kanyang batok. Nang buksan niya ang pinto, isang makipot at madilim na pasilyo ang bumungad sa kanya, tila hindi bahagi ng opisyal na disenyo ng istasyon. Ang sahig ay alikabok, may mga lumang markang sapatos at tila kinaladkad na paa. Habang binabaybay niya ito, patuloy niyang binabasa ang kwaderno. May isa pa. Hindi lang AKO. Ayon sa mga tanda sa dingding, may mga nauna. Lahat sila may kwento. Lahat sila may pangalan. Pero walang bumalik. Tila tinutulungan siya ni Julia, ang bawat tala ay nagtuturong susunod na hakbang. Sa dulo ng pasilyo, may isa pang silid. Dito niya nakita ang isang bulletin board na punong galarawan, lumangay, mga polaroid, sulat kamay na tala. Lahat ay may pangalan. Matthias, 14 Enios, 1994. Carla, 17-2001. Daniel, 13-2012. At sa pinakahuling larawan, Julia, 16, 2023. Muntik na niyang mabitawan ang kwaderno. Tila naglalakad siya sa libingan ng mga nawawalang kabataan, bawat isa'y biktima ng isang biruan. Hindi ito basta kalokohan. Ito'y ritual, isang uri ng pagsubok o sakripisyo, na paulit-ulit ginagawa ng mga may alam. Napaisip siya. Sina Bruno, Camila at Jonas, posible kayang sila ay bahaging larong ito hindi bilang inosenteng bata, kundi bilang mga tagapagpatuloy ng isang nakatagong kasunduan? Bigla siyang nakarinig ng kalabog sa labas ng silid. May humampas sa peder. Sunod ay yapak, mabilis, walang sapatos. Nagtago siya sa ilalim ng mesa habang hawak pa rin ang kwaderno. Tahimik. At mula sa siwang ng pinto, isang anino ang dumaan. Mahaba ang katawan. Mapayat. At bagamat wala siyang mukha, ang presensya nito ay sobrang bigat, parang kinakaladkad ang kanyang hininga. Sa kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang isang tanong. Kung ganito karaming biktima na ang nawala rito, bakit walang naghahanap sa kanila? Bumalik siya sa larawan ni Julia. Sa likod nito, may nakasulat na direksyon, isang meza na parang eskemetiko ng buong istasyon. Isang senyales ng pag-asa. O baitag na naman. Ngunit isa lang ang malinaw kay Leticia, hindi siya papayag na maging isa pang litrato sa dingding. Kailangang makalabas siya. At kailangang malaman ng mundo ang tungkol dito. A verdade sob os trilhos. Hawak-hawak pa rin ni Leticia ang eskemetiko ng estasyon, habang tahimik siyang lumabas ng silid. Ang hallway ay tila mas madilim kaysa kanina, at kahit ang kanyang cellphone flashlight ay halos hindi na makapanakop ng anino. Ang katahimikan ay mas naging malupit, parang dinisenyong lunurin ang bawat buntong hininga. Sa mapa, isang pulang guhit ang nakamarka sa ilalim ng platform, Sublevel, Sala de Observao, isang sub-level observation room na tila hindi kabilang sa karaniwang blueprint ng MRT o anumang pampublikong tren. Ibig sabihin, may nakatagong palapag sa ilalim mismo ng istasyon. Sinundan niya ang direksyon mula sa mapa, dumaan sa likod ng isang sirang vending machine, at doon niya nakita ang isang panel sa peder, manipis, may kalawang, at halos hindi halatang pintuan. Nang hilahin niya ito, bumungad ang isang makitid na hagdan pababa. Hangin na may halong kalawang at amag ang sumalubong sa kanyang ilong. Habang bumababa siya, naalala niya ang bawat sinabi ni Julia sa kwaderno. Walang makakalabas hanggat hindi niya natatapos ang laro. At ang laro ay hindi para sa mga inosente. Pagdating niya sa ilalim, isang liwanag na malabo ang nagpakita. Isang silid na gawa sa salamin at bakal, parang silid obserbasyon sa isang ospital. At sa loob nito, may television monitors, luma, nanginginig ang screen pero gumagana. Tumambad sa kanya ang mas nakakagimbal na katotohanan. Isa-isang lumabas sa screen ang mga recording ng mga batang iniwang mag-isa sa istasyon. Umiyak, naglalakad, sumisigaw ng tulong.
Sina Matias, Carla, Daniel, at S.A. Huli, Julia. Isang mas matandang lalaki ang palaging nasa likod ng kamera, nakasuot ng lab coat, walang mukha sa frame, pero may malakontroladong presensya. Sa ibang anggulo, makikita rin sina Jonas, Camila, at Bruno, tahimik parang nag-obserba. Para silang mga estudyante. Mga kalahok. Hindi basta kaibigan. Pinanood ni Leticia ang isa sa mga huling videos. Isang batang babae, halos kamukha niya. Nakasulat sa baba ng screen. Susunod, Leticia E. 2025. Parang napako ang kanyang hininga. Ito ang sagot sa lahat. Hindi ito prank. Isa itong eksperimento, isang malupit na pagsubok sa trauma, takot at paninindigan. At ang mga kasama niya, sina Bruno at ang iba, ay mga bahaging sistemang sinusubaybayan ang reaksyon ng taong naiwan. Lahat ng galaw, emosyon, at desisyon ay minamanmanan. Parang daga sa loob ng mes. Biglang may narinig siyang boses mula sa speaker sa kisem. Leticia, ikaw ang pinakamalapit sa tagumpay. Pero hanggang kailan mo kakayanin? Hindi niya kilala ang boses. Malamig, walang emosyon. Hindi baba, hindi lalaki. Parang makina. Lumapit siya sa control panel sa ilalim ng monitor. Maraming pindutan. Lahat may label, lockdown, door subi, gas release, feed artisan offline. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng matakot ngayon. Kung tama ang kutob niya, ito ang pusong sistema. Kung may paraan para sirain ito, dito iyon magsisimula. Pinindot niya ang ilang switches nang hindi sigurado kung ano ang kahihinatnan. Bigla niyang narinig ang malalakas na alarm, parang may alert sa buong istasyon. Kumukurap ang ilaw sa paligid, at sa monitor, nakita niyang nagsimulang bumukas ang mga pinto ng ibang pasilyo. Ngunit kasabay nito, naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Mabilis siyang lumingon. Isang batang babae, tuyot ang mukha, maputla, ngunit may matang lumuluha. S.I. Julia. Bilong Naya. Tumango ang bata. Hindi na ito mukhang buhay. Isa na itong alaala, o multo ng isang kaluluwang matagal nang sumuko. Ngunit sa halip na manakot, ngumiti ito at itinuro ang kabilang pedder kung saan may natabunang exit shaft. Para sa iyo ang labas na iyon. Pero kailangan mo pa silang harapin, mahinang sabi ni Julia. Alam ni Leticia kung sino ang tinutukoy. Sina Jonas, Camila, Bruno, mga kaibigang hindi tunay. Mga nilalang na posibleng kasabwat o biktima ring nalunod sa kasinungalingan. Lumapit siya sa chef. Binuksan ito. Isang mahabang daan pataas. Ngunit bago siya umakyat, lumingon siya sa silid. Pinanood niya ang lumang monitor, at doon niya nakita ang sarili niyang imehe. Gayon lang, sa eksenang nasa perhong posisyon siyang gayon. Ikaw ang sunod na istorya. Ngunit hindi siya papayag. Hawak ang kwaderno ni Julia, at ang galit na tila naging apoy sa dibdib niya, sinabi niya sa sarili. Tatapusin ko ito, para sa lahat ng naiwan, at para sa akin. Nunca foi apenas uma brincadeira. Mabigat ang hakbang ni Leticia, habang inakyat ang makipot at madilim na shaft. Bawat baitang ay parang tinik sa kanyang katawan, ngunit buo ang kanyang loob. Sa isang kamay ay hawak niya ang kwaderno ni Julia, kanyang sandata sa kasinungalingan, at sa kabila na mayang pangakong hindi na siya magiging biktima ng kanilang laro. Paglabas niya sa ibabaw, nasa itaas na siya ng istasyon, isang sirang bahagi ng lumang terminal, puno ng alikabok at basag na salamin. Ngunit sa di kalayuan, sa isang pasilyong may dilaw na ilaw, naroon sina Bruno, Camila at Jonas. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita agad. Hanggang sa lumapit si Bruno, may ngiting hindi niya maipinta. Hindi ko akalaing makakarating ka sa taas, wika nito. Lahat kayo, alam ninyo, Maring Sagat and I Leticia. Lahat ng nangyari kay Julia at sa iba pang bata, sinadya ninyo. Hindi ganoon kasimple, sabat ni Camila. Kami man ay dinala rito noon. Pero hindi kami nakalabas, hanggang sa pumayag kaming maging bahaging sistema. Kapag pinili mong lumaban, mananatili kang bihag. Pero kung tatanggapin mo ang laro, makakalaya ka, kahit papaano. Kalayaan na may kapalit na buhay ng iba. Sigaw ni Leticia, nanginginig ang tinig. Ilang bata pa ang kailangang iwan? Ilang kuwento pa ang kailangang matigil para lang sa kaligtasan ninyo? Lumapit si Jonas, may dalang maliit na tablet. Ipinakita niya ito kay Leticia, ang interface ng sistema. Doon, makikita ang kewa ng mga susunod na kandidato, mga batang may edad 13, 17, random na pinipili. Ang laro ay hindi kami ang nagsimula. May mas mataas sa amin.
May mga tagamasid mula sa labas ng bansa. Mga eksperto sa trauma, pag-isip at control. At bawat obserbasyon nila, may bayad. May gantimpala. Kung ganoon, bulong ni Leticia, isa kayong bahagi ng eksperimento na pinipiling manahimik, kahit kapalit nito ay pagdurusa ng iba. Ginawa namin ito para mabuhay, pabulong na tugon ni Bruno. At ngayon ikaw din may pagpipilian. Naglabas sila ng device, maliit na remote na may 3 opsyon. Iwan ang estasyon bilang bagong observer. Burahin ang sistema at isara ang lahat, ngunit manatiling nakakulong sa loob. I-broadcast ang buong katotohanan sa labas, ngunit mapapahamak ang lahat ng nasa loob. Tumigil ang mundo ni Leticia. Sa kanyang harapan ay mga opsyon na may bigat ng daan-daang buhay, na mga nawawala, na mga nagdurusa, at na mga nananatiling bulag sa likod ng pangakong biruan. Bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Julia, ang bata pagod, ngunit may ngiting puno ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. At pinindot ang 3 opsyon. 2 linggo makalipas. Isang balita ang yumanig sa bansa. Isang underground human experiment facility ang natagpuan sa ilalim ng lumang estasyon sa sulok ng Avenida Serrano. Naitala ang higit 3 dekada ng lihim na psychological testing sa mga menor de edad, karamihan ay iniwang mag-isa bilang bahagi ng eksperimento. Kasalukuyang inimbestigahan ang mga taong sangkot. Sa likod ng screen, nakaupo si Leticia sa isang safe house. Pagod, gutom, at pagod sa mga interogasyon. Ngunit sa puso niya, may katahimikan. Dumating ang isang sulat. Walang pangalan. Hindi ka namin kinalimutan. Julia. Napangiti siya, bahagya. Epilogo, sa labas ng estasyon. Ang dating madilim na terminal ay ginawang alaalang pasilidad. May mga larawan ng mga batang nawawala, mga kwento ng kanilang pamilya, at isang espesyal na peder na may nakasulat. Para sa mga sinabing laro lamang ito. Ngunit sa bawat biro na may halong kalupitan, may pusong nasisira. At sa bawat pusong matapang, may mundong nagbabago. At sa sulok ng peder, may isang maliit na plaque. Leticia Valente, tumangging maging bahaging katahimikan.